We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Nagmukha ka tuloy clown dun sa boxing ring. Naloko na, naging clown nga. No sa pagbubuli ni Tambaluslos. Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. Grabe. So ayan po ang mga maiinit na balita natin ngayon, no? Pinakita ko yung mga teaser natin. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Martin Romualdez, atat na dito na matuloy talaga itong impeachment trial. Oh, yan. Inapila ang desisyon ng Supreme Court laban kay VP Sara Duterte's impeachment. Kayo nang kayo nang humusga diyan kung tama ba itong ginawa ni Martin Romualdez. Ito muna yung ating ipapakita sa inyo, ha. Kung ano man ang comment dito ni Martin Romualdez, tayo lang po ay magko-comment rin, reaction natin bilang isa sa mga mamamayang Pilipino, di ba? Yan ang una nating itatalakay. At pangalawa nating panoorin ay itong vlog ni Attorney Harry Roque na meron na po siyang reaction patungkol dito sa ginagawa kasi nag-trending ngayon yung pag-apila ni Martin Romualdez sa Supreme Court. 'Di ba? It's for me lang. It's an act of desperation parang desperado na sila dito. So pakinggan natin si Attorney Harry Roque diyan, ha. At ito pa itong sa Senado kanina, sa kanilang session kanina, ay isa sa mga debate ni na Senator Marcoleta at ni Senator Jinggoy Estrada ay itong mga bridge o itong mga tulay na mga gumuho, no, na mga bridge na mga nag-collapse. Yan ang tinalakay ni Rodante Marcoleta. Isa ito sa mga dapat imbestigahan dahil nga sa panawagan ng at least, no, si Marcoleta ay talagang sinunod lang niya kung ano yung sinabi ng ating Presidente Bongbong Marcos na imbestigahan natin ang mga korupsyon dito sa Pilipinas. At isa na ito, okay? So matindi itong tinalakay na topic o debate nila ni Senator Jinggoy dito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, ha? And at the same time, kapag nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify sa ang iyong mga cellphones na meron tayong bagong uploads, may bagong updates, no? So, yeah, lahat ng yan malalaman ninyo kaagad. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong balita, ha? Ayan, Martin Romualdez. Ayan. Sobrang atat na itong si Martin Romualdez na matuloy itong impeachment trial. Pati ang Supreme Court na tinatawag nating Supreme, the highest court of the land, gusto nilang umapila. Okay? Ito yung balita. Panoorin natin. Formal nang inapila ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naghain ng motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Ayon kay Speaker Martin Romualdez,
ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at hindi ito pagsuway sa Korte Suprema. Git niya, sinunod ng Kamara ang lahat. Sinunod lang daw nila yung kung ano yung nasa konstitusyon. Sino pa na bang maniniwala sa inyo dyan? Ako, no, personally, in my opinion, hindi na ako maniniwala dyan sa iyo, Martin Romualdez. Kasi, sa simulat sa pool, pinopolitika nyo si VP Sara at yun ang pinakaunang nakita ng Supreme Court. Obvious naman Nakasad sa konstitusyon sa proseso ng impeachment. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Kahit anong gawin mo, Martin, no? Kahit anong gawin mo, Romualdez, insulto yan sa Supreme Court kung mag-apila kayo. I know. Yeah, magre-reason out kayo na sumusunod lang kami sa konstitusyon. Right namin ito na umapila kami. Yes, you have the right na umapila. Pero kung hindi ka ba naman bobo, no? Nakalatag na doon ang mga reasons why bakit binasura yung articles of impeachment na yan. Hindi nyo pa gets? Halatang halata na kayong namumulitika. Yun ang pinakaunang dahilan ng anong tawag doon? Parang ginigipit talaga ninyo si VP Sara. Yun ang pinakadahilan ng Supreme Court. Kaya kayo binasura yung impeachment ninyo. Di ba? The voice of the people in the process of accountability. We filed this motion for reconsideration. Process raw, they held VP Sara's accountability. Siguro naman, itong Supreme Court, siguro may nakita sila na malinis si VP Sara. Di ba? Kasi, kayo-kayo lang naman. Actually, no, ang taong bayan, nakapaghalata na ang taong bayan na, kumakalat na yan sa social media na meron kasi kayong script, Martin Romualdez. Halata na yung Tuwadcom nga lahat doon, Duterte lahat yung mga investigahan doon. Sino ba namang hindi mag-iisip na pamumulitika yun? Tapos heto pa, napag-alaman pa ng taong bayan na ikaw ay willing tumakbong presidente. Tapos si VP Sara is the number 1 prospect ngayon na tatakbong presidente sa 2028. So, hindi mo ba yan inisip, Martin Romualdez, na nagmukha kang desperado dito? Nagmukha kang desperado. Desperado kang maging presidente sa 2028 na hindi ka naman gusto ng taong bayan. Not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. The House will not bow in silence. Mga kapatid, Jig Manikan po. So, yun ang reason nila na ang House of Representatives raw ay hindi raw mananahimik, but they will continue na i-held accountable po si VP Sara dito sa mga kasalanan raw ni VP Sara. Kahit anong sabihin ng Kamara, no? Kung meron talagang nakikitang hindi maganda itong Supreme Court, hindi talaga matutuloy ang Pero ako if you will ask me, no, kung matutuloy pa ba itong impeachment, ako, malaki po ang paniniwala ko na hindi na ito matuloy. Okay? Unang-una, sinabi na yan ni Jinggoy Estrada na sa Senator Jinggoy sa Senado na ang Senado po ay kung ano yung magiging desisyon ng Kamara ay doon sila. Irerespeto natin ang highest court of the land. Yun lang. So, wala na. Itong mga ginagawa lang ni Martin Romualdez, no? Parang lang ito parang at least umaasa pa sila na meron pang kaunting chance. Tingnan lang natin kung papansinin pa ba kayo ng Supreme Court. Yun ang aking opinion dyan. Kung papansinin pa ba kayo. Ito naman, panoorin natin ang opinion ni Harry Roque patungkol dito. Hello, magandang Amsterdam. At tapos sila ay nag-adjourn
So ang sabi lang ng Korte Suprema, ang aksyon doon ay na-dismiss Wait yung mo na. tatlong impeachment na saligang batas ay ang kanilang impeachment complaint sa pagmuloy doon sa simbahan na yon. Pero pag-uusapan natin ngayon, walang desisyon sa basura ng kaso ni VP Sara, yung impeachment case. Now, inaasahan naman natin talaga na magpa-file ng motion for reconsideration ang mga partido ng Kamara de Representante dahil ang nabasura ay ang kanilang Which is, yan ang ginagawa ngayon ni Martin Romualdez. Umapila na siya. impeachment complaint. Ulitin ko lang po, ang naging desisyon ng Korte Suprema, unang-una, na ang pang-apat na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas dahil sabi ng saligang batas, iisa lang na impeachment complaint ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. At syempre, ako naman sinasabi ko, hindi ka naman kinakailangan ng Doctor of Jurisprudence Science, JSD, na doctorate ng mga abogado para mo malaman na ang 4th impeachment complaint ay more than one and therefore labag sa saligang batas. Now, ang kinu-question ngayon ng Kamara de Representante, yung mga factual daw na mga assumptions na hukuman. Ano bang factual na assumption? Di ba meron 3 talagang nauna na mga impeachment complaint na hindi ginalaw ng Kamara de Representante at tapos sila ay nag-adjourn. So ang sabi lang ng Korte Suprema, ang aksyon doon ay na-dismiss yung 3 naunang impeachment complaint dahil nag-adjourn sila na hindi inaktuhan ng Kamara de Representante dahil malinaw ang nakasaad sa ating saligang batas. Dapat yan ay rini-refer kaagad sa atensyon ng Speaker at ang Speaker naman ay rini-refer kaagad sa inclusion ng order of business dun sa plenaryo para siya ay ma-refer sa ethics, sa Justice Committee. At naroon din yung karapatan ng lahat ng mga nahahaian ng impeachment complaint na sila ay mapagbigyan ng pagkakataon na sumagot. Kaya nga ang proseso dadaan muna sa Committee on Justice bago siya pagbotohan sa plenaryo dahil sa Committee on Justice doon siya po pwedeng marinig yung due process rights ng mga opisyales na nais ma-impeach. So ngayon, hindi ko pa nakikita yung motion for reconsideration ng Kamara de Representante. Pagamat, sabi nga nila, factual naman yung kanilang i-argue, no? At karapatan naman nila yun kasi talaga namang merong pagkakataon na mag-motion for reconsideration. Bagamat kung tatanungin nyo ako, may pag-asa ba yung motion for reconsideration na yan? Sa tingin ko, wala. Unang-una, ang sabi ng Korte Suprema, ito ay immediately executory. Hindi na po pwedeng antayin ng finality dahil ito ay dapat masunod na ng Kongreso. So kapag sinabi ng hukuman na immediately executory, medyo malabo na bumaliktad pa ang hukuman. So pareha tayo ng interpretation ni Attorney Harry Roque na once final and executory na ang sinabi ng Supreme Court ay susundin na yan ng ng Senado. Okay? Pareho tayo ng interpretation ni Roque Pangalawa, unanimous decision. Pati ang kaisa-isahang appointee ni Marcos Jr. Imagine that one unanimous decision tapos itong si Martin Romualdez mag-aapila pa. Hindi ba nakakahiya yun? Mag-aapila ka sa isang unanimous decision? Grabe naman si Martin Romualdez. Hindi mo ba nakita, Martin Romualdez, na halos lahat ng mga judges doon ayaw ng impeachment pero ikaw pinipilit mo at desperado ka? Grabe, sir. Sobrang ang kapal ng mukha mo talaga. Nasobrahan ka na talaga sa kapal ng mukha. Justice Raul Villanueva at yung punento, yung sumulat ng desisyon na yan ay hindi naman appointee ni Tatay Digong, si Senior Associate Justice Marvic Leone, no? Yan ay appointee ni Noynoy Aquino. So sa tingin ko, malabo talaga na mabaliktad yung desisyon on the merits kasi unanimous at pati yung mga appointee ni Marcos Jr. at ni Noynoy Aquino ay sumang-ayon. In fact, binabato ngayon ng putik itong si Senior. Yan ang sabi nila na bias yan kasi tuta raw ng mga Duterte itong mga nasa Supreme Court. Paano yan? May appointee sina Pinoy dyan. Meron ring mga tauhan ni Bongbong Marcos dyan. Bakit pinili nila na ibasura itong impeachment nito? Kasi may nakikita silang lapses. May nakikita silang anong tawag doon? Panggigipit ng Vice President na
halatang halata na pamumulitika, di ba? Associate Justice Marvic Leone na aking kasama sa UP ng mga aktivista at mga taga-UP dahil bakit daw sumulat ng desisyon na pabor kay BP Sara. Alam mo, hindi nyo maintindihan itong mga taga-UP na ginawa rin nila sa akin nung ako ay naging kongresista at naging spokesperson. Kapag ikaw ay tumanggap na isang katungkulan sa gobyerno, kinakailangan gawin mo yung sinumpaang katungkulan mo. Si Marvic Leone, bagamat aktivista yan, nung siya ay nagtuturo at dekano ng UP College of Law, hindi naman siya po pwedeng maging aktivista sa hukuman. Ang kanyang katungkulan ay itaguyod ang kataas-taasang saligang batas ng Pilipinas at yan naman ang ginawa ng Korte Suprema dahil yan talaga ang katungkulan ng Korte Suprema, itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. At dahil dyan, kung ang desisyon ni Marvic Leone ay taliwas sa mga kagustuhan ng mga aktivista, intindihin nyo na lang mga aktivista, may papel kayo. Ang papel ninyo ay para pag-usapan ng mga issues sa lipunan, pero ang papel naman ng mga maestrado ay magdesisyon sang-ayon sa saligang batas. At kung ang desisyon nila ay salungat sa inyong advokasya, dapat matanggap naman yan at wag nang burahin. Kasi ako, gaya lang ako'y completely na-erase na ng mga aktivista sa UP, abay gustong gawin uli yan ng mga aktivista kay Senior Associate Justice Marvic Leone. Well, gaya ko, kilala ko rin naman yan si Senior Justice Marvic Leone, wala rin mang pakialam yan, no? Wala namang insecurity yan sa kanyang pagkatao. So tatanggapin niya lahat ng mga pula, no? Pero siya naman nagsalita sa kanyang desisyon at yung pagkaganda-ganda namang desisyon niya, sino naman magsasabi na mali yung desisyon na yun, no? At sino magsasabi na hindi marunong magdesisyon? Sa totoo lang, ang isa sa pinaka matinding nangyari pa dito ay ito sina mga tauhan pa ni Bongbong Marcos, itong mga sekretary ni Bongbong Marcos, especially itong si Larry Gadon na sinabihan ng tuta ng mga Duterte, tuta itong Supreme Court. Don't you know na isa sa mga dahilan na talagang itutuloy talaga ang kasi wrong strategy yung ginagawa ni ni Larry Gadon Instead na mga judges yun, di ba? Instead na makisuyo ka, magpasipsip ka, di ba? Na dapat umapila ka, na baka ma-consider ng Supreme Court, no? Baka mabago ang inyong mga isip dahil didiskarte pa kami. Kasi didiskarte yung kamara na sige na, baka bigyan niyo ulit ng pansin ito, mabuksan ulit na matuloy itong impeachment. Diba? Ganon sana. Pero ano nangyari? Anong ginawa ni Larry Gadon? Mas lalo niyang pinagalit itong mga judges na ito. Kasi kung maririnig ng mga judges itong ginawa ni Larry Gadon, mas lalo silang wala talaga. No? Halatang halata kayong namumulitika kasi hindi nyo matatanggap kung ano yung aming sarili naming investigasyon, sarili naming pag-aaral patungkol sa impeachment, di ba? Mas lalong magagalit ang Supreme Court at sasabihin ng Supreme Court na ay talagang kakampihan natin si BP Sara dito kasi binatikos tayo ng mga gabinete ni Bongbong Marcos. Ganon yung sasabihin. Kaya kung ako ni Bongbong Marcos, ipatawag yan si Larry Gadon, no? Ipatawag yan si Larry Gadon. Ikaw, Martin Romualdez, ipatawag mo si Larry Gadon. Siya ang dahilan dito na ma-discourage talaga itong Supreme Court at sasabihin ng Supreme Court na wala nang impeachment. Habang si Bongbong Marcos ay presidente, walang impeachment na matutuloy. Di ba? Yan ang sasabihin. Wala kayo utak kasi. Patuloy. Si Senior Associate Justice Marvic Leone. Alam nyo, nung kami po ay nagkakasama sa UP College of Law, hindi kami magkakampo niyan si Senior Justice Marvic Leone. Pero ngayong siya ay maestrado, ako'y napapahanga. Kasi malinaw sa kanya kung anong kanyang katungkulan. At ginagampan niya ang kanyang katungkulan, miski batuhin siya ng mga putik yung kanyang mga kakampi sa UP. Bawa ko dyan kay Senior Associate Marvic Leone dahil siya ay naging totoo sa kanyang sinumpaang katungkulan. Pero pag-usapan natin, kasabay ng paghain ng motion for reconsideration ng Kamara de Representante ay ang banta ni Tambaluslos
na po pwede ring ma-impeach ang mga justices ng Korte Suprema. Grabe. Ang tanong, tama ba na sasabayan ng tambaluslos mismo ang Speaker of the House? Sasabayan niya ang paghain ng motion for reconsideration, ang banta na po pwedeng matanggal sa mga posisyon ang mga mahistrado ng Korte Suprema? Diba? So hindi po tama yan. Imagine ito mga Supreme Court, no? Judges, magbabanta kayo na kayo ay matanggal sa mga pwesto ninyo kasi hindi po ninyo pinaboran yung impeachment na yan, di ba? Ganito na ba ang bansa natin? Talagang sa pamumulitika, dapat gagamitin talaga ninyo ang power ninyo para lang matupad ang kagustuhan ninyo at mga sariling interest ninyo? Ganyan na ba kayo gutom sa kapangyarihan na pati itong Supreme Court gusto nyong, di ba? Grabe naman eh. Well, sa tingin ko, hindi. Ang ating Korte Suprema, bagamat sila ay hindi halal ng bayan, ang kanilang katungkulan ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. At bagamat makapangyarihan ng House Speaker at ang 300 plus members ng House of Representatives dahil sila ang nag-i-initiate ng impeachment complaint, sinabi nga ng Korte Suprema dito sa desisyon ng Duterte versus sa House of Representatives na bagamat ito isang political na proseso, ito'y dapat gawin sa konteksto rin ng ating saligang batas. At sa tingin ko, itong pagbabanta sa Korte Suprema para mabagong kanilang desisyon ay anong tawag dyan? Isang malaking pagtataksil sa ating saligang batas dahil hindi naman sinabi ng saligang batas na yung co-equal branch of government na House of Representatives ay gagamitin yung mga kapangyarihan niya para lamang magkaroon ng desisyon na gusto nilang manggaling sa Korte Suprema. Huwag naman gamitin ang kapangyarihan ng Kamara de Representante na mag-initiate ng impeachment complaints para ibuli ang mga justices. Alam nyo, sa totoo lang, kaya lang talaga co-equal branch of government ng ating Korte Suprema, hindi dahil kapareho sila ng resources, pinakamaliit ang budget ng hudikatura, wala pa atang 3% of the national budget ang binibigay na budget sa buong hudikatura at kasama na yan yung sweldo ng lahat ng mga judges all over the country at yung kanilang mga court personnel. Hindi rin yan dahil siya ay merong national police, wala siyang national police, siya ay umaasa pa rin sa PNP para ipatupad ang kanyang mga desisyon. Ang PNP naman ay sumusunod sa Chief PNP na nasa ilalim ng Office of the President. Wala siyang kapangyarihan sa budget dahil siya ay humihingi rin ng budget sa Kongreso, bagamat meron siyang tinatawag na fiscal autonomy na hindi po pwedeng ipagkait sa kanya yung hinihingi niyang budget para nga magarantiya ang kanyang independensya. Pero co-equal branch of government siya kasi siya lang ang merong kapangyarihan na mag-nullify, na magdeklara na null and void ang gawain ng kahit sinong sangay ng gobyerno kapag ito ay labag sa saligang batas. At yan ang naging desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Yung pagbabanta na kaya nilang i-impeach, yan talaga ay malinaw na pagbubuli sa mga mahistrado. Kung hindi niya makuha sa usaping legal, gagamitin niya sa pananakot. Bakit mo naman tatakutin ng mga mahistrado na gumawa lamang ng kanilang katungkulan na itaguyod nga ang ating saligang batas bilang pinakamataas sa ating lipunan? Alam nyo, itong pagbubuling ito po pwede rin itong maging kriminal, ha? Dahil parang bina-blackmail mo ang mga hudikatura sa gawaing ganyan, na kapag hindi kayo nag-reconsider ng inyong desisyon at hindi pinatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, baka kayo rin matanggal sa inyong posisyon. Okay. Alam nyo, no, ang nakikita kasi ni Attorney Harry Roque dito is that meron kasing mga government officials na gagamitin nila ang kanilang power para lang sa kanilang sariling plano sa politika. Ang ano natin dito, ang ikinatakot natin dito is if itong si Martin Romualdez, no, kung lang I don't know if nangyari na ba o hindi pa nangyari, pero kung gagamitin ni Martin Romualdez ang kanyang kapangyarihan bilang House Speaker para magtanggal ng mga Supreme Court members dyan
ng mga judges dyan, it's very clear na pang-aabuso na talaga ito sa power. Kasi po, siguro, hindi natin alam, baka gagawin nila ito kasi nadismaya sila sa desisyon ng Supreme Court. Hindi nila matanggap. Nasasaktan sila dito sa Supreme Court. Alam naman natin, ang Supreme Court hindi yan bias. Ang Supreme Court lamang po ay kung ano ang nakikita nila doon sa mga dokumento at kung ano ang mga nakikita nilang labag sa ating saligang batas at sa ating konstitusyon, ay yun lamang po ang kanilang ididesisyon. Okay? They are not making decision basing sa kanilang ano yung nararamdaman nila o ano yung nasa isip nila. They are basing their decision by their technicalities. Technical. So kung saan yung example, hindi ka pwedeng magsampa ng impeachment complaint ng higit isa. Anong ginagawa nila? 4 na impeachment complaint at magpapalusot pa sila dito na isa lang naman ang pinasa namin 4 yung complaint pero isa lang talaga yung initial na wag niyo nang wag na kayong rason ng ganyan. Halatang halata na kayo di ba? Palusot pa kayo, ang dami yung violations na ginawa, nag-i-insist pa talaga kayo. Paano? Hindi kayo mga abogado, hindi kayo mga lawyer. So ibig sabihin, bobo talaga kayo when it comes sa laro ng batas. Kaya aminin nyo na dahil sa pamumulitika ninyo ay nag-backfire rin sa inyo. Napahiya rin kayo. Hindi rin natuloy. Okay? So yun po ang nakita ni Attorney Harry Roque doon, na posibleng pananakot sa mga Supreme Court, Kawawa naman yung Supreme Court kung ganun. Hindi natin, kasi meron akong napakinggan. Actually, meron akong mga napakinggan na mga anong tawag dito? Mga judges at mga attorney na kung hindi natin susundin ang Supreme Court dito sa usaping impeachment complaint, pareho lamang po ito na ang Supreme Court, ang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi niya susundin ang Supreme Court, di ba? So magkaroon po tayo ng unconstitutional crisis mo tawag nun, di ba? Imagine, merong desisyon sa Supreme Court tapos hindi mo susundin yung yung utos ng Supreme Court. Supreme Court na yan pinakamataas, highest court of the land. Diba? So nakakatakot po ito. Itong impeachment na ito na binasura, dapat nating galangin at sundin. Kasi kung hindi natin galangin at sundin ito, delikado po ang mga ordinaryong tao, hindi na sundin ang Supreme Court sa mga ibang issues. Diba? Did you get what I mean? Yang hindi maintindihan ng mga mga kongresistang mga bungog diba? Ito na yung inaantay natin na si Senator Rodante Marcoleta. Unti-unti na niyang in-inspection itong korupsyon na dito sa Pilipinas. Nagdebate itong si Jinggoy Estrada at itong si Marcoleta. Ito panoorin po natin. Marcoleta, Jinggoy, pasok. Rodante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice Gladly, Mr. President, I feel honored and... Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter. Ito na yung mga gumuho na mga bridges talagang binusisi ito. Speech. I am not fully aware of any
bridge that has collapsed. May I... Here, I just my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas collapsed allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loay-Clarin Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lobok River. And this resulted in 4 fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna on January 29, 2022. That's all, Mr. Chair. So, Mr. President, I think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a country of falling bridges. I agree with you, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to this bridge in Isabela, subject matter of your speech, Mr. President, wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan na mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products at 25% industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman sigurong problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak. Overweight po ng 43 metric tons. Kaya siguro bigla akong bumagsak ang tulay ng Kabagan na Santa Maria Bridge, Ginoong Pangulo. Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng yun nga po, DPWH. dahil at wala fact-finding, pong mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang Assistant Secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 undersecretaries naman ang malinaw na
meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama? Yan ang dapat imbestigahan kasi pera ng taong bayan yan. Hindi natin yan na ipapalipas yan. Talagang detalyadong investigation kasi billions of pesos ang ginasta dito. Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Ito na, pakinggan nyo ang mga pangalang sangkot dito. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nga nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million. Grabe. O yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 20... Yung 200, almost, 230 million na retrofitting na sinasabi nila. Ito lang yun ang parang nire-repair lang nila yung bridge. Okay? Tingnan nyo ha. Nire-repair nila. Merong nagaganap na retrofitting pero gumuho pa rin. My God! She formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed. Imagine that one ha. May nakita na nga silang mga kaunting mga parang depekto sa bridge ha. Merong mga kaunti ng mga depekto. Hindi rin nila pinapansin Ayan tuloy gumuho. Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries. Grabe. Napapangalanan ko rin ngayon. Imbestigahan natin yan. Ito po yan. hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate. Ganyan ka-irresponsable ang gobyerno natin. Di ba?
issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taong 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Grabe. Ito ha, talagang booking na booking ito ha. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Grabe. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, 3 undersecretaries, ibig ba sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Sa SONA. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Para sa akin in the first place, hindi na sana yan nangyayari kung hindi weak yung ating presidente. Okay, kasi kung si Tatay Digong pa yung presidente niyan, takot yan na ikukurakot itong mga proyekto na ito. Siguro po ang mas... kasalanan rin yan ni Bongbong Marcos tinanggal niya yung PACC Philippine Anti-Corruption Commission. Ayan tuloy. Libre na silang gawa ng kalokohan dyan sa proyekto na yan. Tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso Napakarami pong kontraktor doon Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring
mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong Ayun. pananaw. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Meron billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita na isang... Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-proud itong ginawa ngayon ni Marcoleta, ha? Unang session pa lang, no? Dami nang ginawa itong si Marcoleta kaagad, no? Congratulations, Marcoleta. Yan, patuloy kang ganyan. Susuportahan ka ng mamamayang Pilipino sa pagbusisi at inspeksyonin natin lahat ng mga kurakot dito sa gobyernong ito. Housing project, ang pondo manggagaling sa DPWH. So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. Correct. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa Makapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito
ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng 2 gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno. Sinayang lang. The retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Buwisit na retrofitting na yan. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak pa rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Grabe. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Grabe, no? Ang sobrang galing ni Marcoleta paliwanag, no, sa isang diskusyon ng isang issue natin, no? Isa naman 'yan sa mga pinag-usapan, no, nung 2024, yung mga gumuho na tulay. Pero binabaliwala lang ng gobyerno, 'di ba? Pumunta pa doon si Bongbong Marcos, turo-turo. Pero di pa rin inimbestigahan, di ba? So dapat ngayon yung mga bagong halal na mga senador, kagaya nitong si Senador Marcoleta, ayan, nagresulta na yung binoto ng taong bayan, no? Senator Rodante Marcoleta, we are so proud of you for doing this, okay? So libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon. Mag-comment kayo at pag-usapan natin yan sa comment section, okay? Libre po kayong mag-like and share dito sa ating video, okay? Para guys, makatulong kayo na marami po ang makakita dito sa video na ito at aware sila na ito na pala yung nangyari sa ating bansa, okay? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, paki-like at saka paki-subscribe kasi libre lang po ang subscription. When you subscribe, ma-update kayo sa ating mga balita, okay? And ma-notify ang mga cellphone ninyo. Okay guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!